Noong December 22, 1970, ay may narinig na mga katok si Dr. Walter sa pintuan sa harap ng bahay nila. Nung una nagulat siya dahil wala naman siyang inaasahang bisita noong mga oras na yon. Kaya't nagtataka siyang pumunta at binuksan yung pintuan. Dito ay may nakita siyang dalawang lalaki na punong-puno ng putik yung mga katawan. Kaya't tinanong niya kung anong maitutulong niya. At nagsalita naman yung nakatatanda dun sa dalawa na hinahanap daw nila si Sabine na anak niya. Si Sabine ay 15 years old na isa sa mga katulong ni Dr. Walter dun sa bahay na nung mga oras na yun ay nag-aasikaso para sa aalmusalin nila. Nung una, ayaw sanang papasokin ng doktor yung dalawa dahil ang dumi ng mga to at ang puputik ng katawan. Pero dahil nire-respeto niya si Sabine at tatay niya to naghahanap sa kanya ay pinapasok niya pa din. Sabay siya pumunta sa kusina at sinabihan si Sabine na nandun daw yung tatay at kapatid niya. Sa sala ng bahay, hinahanap siya ng mga to. Hindi nagsalita si Sabine matapos niyang marinig to at agad na pumunta sa sala. Sumunod din naman si Dr. Walter dahil nagtataka siya kung pupunta ka sa trabaho ng anak mo o ng kapatid mo. Hindi ka pupunta dito na maputek o madungis. Naisip niya din baka emergency yung pinunta ng mga to, kaya naman hindi na sila nakapaglinis. Hindi niya rin namang intensyong pakinggan yung pag-uusapan ng mga to. Kaso pagpunta niya sa sala ay narinig niya nagsasalita yung tatay ni Sabine. At yung sinabi nito sa anak niya ay nagpatakot at nagpakilabot kay Dr. Walter. At nagsimula niyang questionin yung sarili niyang, bakit ko pinapasok yung dalawang tao na to na hindi ko kilala? Tinignan niyang maigi si Sabine kung paano ito magre-react dun sa sinabi ng tatay nito. Pero kinuha lang nito yung kamay ng ama niya, nilagay sa pisngi niya, sabay sabing, alam kong ginawa niyo lang kung ano ang kinakailangan. Namanhid yung buong katawan ni Dr. Walter dun sa narinig niya. Kaya tumawag kaagad siya ng pulis at nilibang yung mga to para hindi muna umalis. At pagdating ng mga pulis ay tinanong nila yung pamilya ni Sabine kung totoo ba yung narinig ni Dr. Walter. Wala namang pag-aalinlangan na sumagot yung mga to na oo. Pinuntahan nila yung bahay ng pamilya na yon at doon na nga nila nakumpirma na totoo nga talaga yung narinig ni Dr. Walter. Dito ay nakakita sila ng mga masiselang bahagi ng katawan ng tao na nakapako sa dingding ng bahay. Dahil yung pamilya ni Sabine, nakatulong ni Dr. Walter dun mismo sa bahay niya, ay miyembro ng isang kulto. Dagdag pa ng mga pulis na pumunta dun sa bahay na isa daw yon sa pinaka nakakadiring krimen na nakita nila. Ang kwento na to ay tungkol sa Alexander family na tumakot noon sa buong kontinente ng Europa. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong mga taong early 1950s, si Harold Alexander ay nakilala si George Reilly. Nakita ni Alexander dito kay George na mabuti tong tao, matulungin at masipag. Nalaman niya rin na isa itong leader ng isang relihiyong tinatawag na Lorber Society. Naging matalik sila magkaibigan nito hanggang si Harold at yung asawa niya ay naging miyembro ng relihiyon na yon. Ang Lorber Society ay nagsimula kay Jacob Lorber na nabuhay noong early 1800s. Nung 40 years old itong si Jacob Lorber, nagsimula siya makarinig ng mga salita sa isip niya na pinaniniwalaan niyang mga salita ng Diyos. Mula noon ay nagsulat na siya ng manuscripts na umabot ng 10,000 pahina. Ang mga nakasulat daw dito ay mga salitang direktang sinabi sa kanya ng Diyos. Hanggang nung mid-1860 ay namatay si Jacob at naiwan yung manuscripts niya na bumuo ng iba't ibang relihiyon at iba't ibang paniniwala. At isa na nga dito, yung Lorber Society, na noong 1950s ay pinamumunuan ni George Reilly. Isang maliit na relihiyon lang ito noon at hindi kilala, at ang miyembro nila ay hindi umaabot ng higit sa 1,000. Pero isa sila sa pinaka-istriktong relihiyon. Matibay ang paniniwala nila noon na kapag ang tao ay hindi kasama sa Lorber Society, ay isa ka sa mga kampo ni Satanas. Mahigpit din sila sa mga kinakain, pakikipag-asawa, at kahit ano mga bagay na sinasabi ng namumuno sa kanila ay walang pag-aalinlangan nila tong sinusunod. Kahit pa hindi mo to gusto at labag sa loob mo. Dahil naniniwala din sila na natutuwa ang Diyos kapag ginagawa nila to. Matanda na si George nung nagkakilala sila ni Harold at marami na rin siyang iniindang mga sakit. At noong mga huling araw niya bago ito mamatay, si Harold yung nag-aalaga sa kanya.
Matapos itong pumanaw ay sinabi niya sa asawa niya si Dagmar na sinabihan daw siya ni George na siya na yung magiging bagong leader ng Lorber Society. Sinabi niya to sa mga kamiyembro nila at walang pag-aalinlangan yung mga to na sumunod. Sa kabila ng hindi nila alam kung sinabi ba talaga yun ni George o hindi. At dito ay nagsimula na nga mamuno si Harold sa Lorber Society. Palaging sinasabi ni Harold tuwing nagsisimba sila na meron daw ipapadalang propeta ang Diyos sa mundo. Kailangan lang daw nila maghintay at sasabihin daw ng Diyos kay Harold kung sino at kailan ito mangyayari. At kapag dumating na daw yung propeta na yon, kahit ano yung sabihin nito, iutos ay kailangan nilang sundin para daw maligtas at madala silang lahat sa paraiso. Matibay ang paniniwala ng Lorber Society na kung sino man ang namumuno sa kanila ay may direktang komunikasyon sa Diyos. At hanggang nung 1954, nung nanganak si Dagmar ng batang lalaki, nung nakita ni Harold yung bata na yon, alam niya sa sarili niya na dumating na yung propetang inaantay nila na padala ng Diyos. At yun na nga yung anak nila na pinangalanan nilang Frank Alexander. At sinabi na nga to ni Harold at walang pag-aalinlangan nila tong pinaniwalaan. Dito ay nagsimula nilang sambahin si Frank, ibigay yung pangangailangan at gusto ng bata. At nagkaroon ito ng malaking impact sa pagkilos at pag-iisip ni Frank nung lumalaki na siya. Dahil ang buong paniniwala niya nga ay propeta siya ng Diyos at anumang gustuhin niya ay makukuha niya at lahat ng sabihin niya ay tama. Sino man sa pamilya niya at sino mang miyembro ng Lorber Society ay walang kumukontra kay Frank dahil siya nga ang propeta ng Diyos. At hanggang nung nagbibinata na si Frank, mga taong 14 to 16 years old siya, ay nagsimula na siya magkaroon ng interes sa mga babae. Pero dahil naniniwala nga din siya na lahat ng mga hindi miyembro ng Lorber Society ay mga alagad ni Satanas, kaya't hindi siya pwedeng basta makipagtalik lang kung kaninong babae. At dahil naguguluhan na nga siya ay sinabi niya to sa papa niyang si Harold. Kaya't pinag-usapan nila to at nabanggit ni Frank na kung bakit hindi na lang sa mga kapatid niyang babae. Bukod sa magagawa niya yung gusto niya, mananatili pa siyang malinis dahil yung mga kapatid niya ay kamiyembro nila at hindi yun magiging labag sa utos nila. At nung narinig ito ni Harold, ay natuwa pa ito sa sinabi ni Frank. Noong mga taon na to ay may tatlo ng kapatid na babae si Frank, si Sabine, si Petra at si Marina. Nung sinabi nila yung idea na to sa apat kasama yung mama ni Frank ay natuwa pa yung mga to dahil magkakaroon sila ng partisipasyon sa ikasisiya ng propeta ng Diyos. Kaya't ito yung ginawa nila at patuloy nilang ginawa. Hanggang sa yung isa sa mga kapatid ni Frank na si Petra ay nagsimula magkwento sa mga kaibigan at mga kaklase nito na nagsiselos daw siya dun sa dalawa niyang kapatid at sa mama niya dahil nakakakuha yung mga to ng atensyon kay Frank kaysa sa kanya. Nung una hindi nila to pinagtuunan ng pansin dahil baka hindi totoo. Dahil yung pagkikwento ni Petra sa bagay na yun ay parang natural lang na nagkakaroon sila ng pagtatalik magkakapatid. Kahit na ay kwento ng mga to sa mga magulang nila, kumalat sa eskwelahan nila hanggang sa mga kamiyembro nila sa Lorber Society. Bagay na hindi sinusuportahan ng mga to. Sa mga sumunod pa na mga araw ay nalaman ni Harold na iimbestigahan sila ng mga pulis. Kaya't napagdesisyonan niyang ilayo yung pamilya niya sa Hamburg, Germany. Umalis na rin sila sa Lorber Society at nanirahan sa isang maliit na apartment sa Santa Cruz, Canary Island sa Spain, kung saan walang nakakakilala sa kanila, walang pulis na mag-iimbestiga at walang mag-uusap-usap tungkol sa pamilya niya. Pero sa kabila ng paghiwalay nila sa Lorber Society ay matibay ang paniniwala ng buong pamilya nila na sugo ng Diyos ang propetang si Frank. Dito ay patuloy pa rin nilang sinasamba to at kahit anong sabihin niya ay sinusunod nila. At hanggang sa lumipas ang halos isang taon, noong December 22, 1970, ay nakarinig ng mga katok si Dr. Walter sa harap ng pintuan ng bahay niya. Wala siyang inaasahang bisita ng mga oras na yon kaya't nagtataka niyang pinuntahan yung pintuan. At pagbukas niya ay may nakita siyang dalawang lalaking maputik dito. At tinanong niya kung ano maitutulong niya sa kanila. Nagpakilala yung mga to na si Harold Alexander at si Frank Alexander. Nagsalita si Harold na hinahanap daw nila si Sabine, yung anak niya, at kailangan nila tong makausap. Kahit medyo madumi at maputik yung mga to ay pinapasok niya. Dahil kahit papano ay kamag-anak to ni Sabine na katulong niya. Kaya tinawag niya si Sabine na nasa kusina ng mga oras na yon dahil naghahanda sila ng umagahan. Agad na pumunta si Sabine dun sa sala na siyang sinundan naman ni Dr. Walter. Hindi niya intensyong marinig yung pag-uusapan ng mga to. Kaso medyo malakas yung pagkakasabi ni Harold, yung tatay ni Sabine, kaya't narinig niya yung sinabi nito na siyang nagpakilabot kay Dr. Walter. Dahil ang sinabi ni Harold sa anak niya ay, "Sabine, anak, gusto lang namin malaman mo na kami ni Frank ay natapos ng patayin yung mama mo at yung dalawa mong kapatid kaya't kailangan mo nang sumama sa amin."
Hindi alam ni Dr. Walter yung gagawin niya ng mga segundo na yon, kaya tumingin siya sa mukha ni Sabine at tinignan kung paano ito magre-react sa bagay na sinabi sa kanya ng tatay niya. Sa gulat niyang kinuha lang ni Sabine yung kamay ng tatay niya, nilagay sa pisngi niya, sabay sabing, alam kong ginawa niyo lang kung ano sa tingin niyo ang kinakailangan. Dito lalong naguluhan si Dr. Walter dahil yung tatay ni Sabine ay kakaamin lang na pinatay nito yung mga anak niya at yung asawa niya. Pero yung reaksyon ng dalawa nitong anak na si Frank at si Sabine ay hindi tumutugma dun sa sitwasyon, kaya lalo siyang naguguluhan. Nagmadaling pumasok si Dr. Walter sa kwarto niya at nilak niya yung sarili niya dito at tumawag siya ng pulis. At dito ay sinabi ni Dr. Walter kung ano yung narinig niya. Makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan kaagad yung mga to at naabutan nga nila si Harold, si Frank at si Sabine na normal lang na nag-uusap-usap, hindi naman to nagtatangkang tumakas o natatakot dahil may mga pulis. Tinanong nila ngayon si Harold kung totoo ba yung narinig ni Dr. Walter na pinag-uusapan nila ng mga anak niya. Tumingin si Harold dun sa doktor, sabay sabing narinig mo pala yung pinag-uusapan namin. At dinagdag pa nito na totoo yun na pinatay nila yung asawa nilang si Dagmar at yung dalawa niyang anak na si Marina at si Petra dahil kinakailangan nila yung gawin at pumayag din naman yung mga to na mangyari yun. Ang pinagtataka ng mga pulis, yung pagkikwento nito ni Harold tungkol dun sa pamilya niya, ay parang hindi krimen yung ginawa nila at nandun din yung dalawang anak nito na nakikinig sa sinasabi niya. Pati si Sabine at si Frank, sa pagtataka ng mga pulis, ay wala ring reaksyon yung mga to. Hindi alam ng mga pulis kung hindi lang ba nila naiintindihan yung kinikwento ni Harold o hindi lang talaga naiintindihan ni Harold kung ano yung ginawa nila. Kaya't inaresto nila yung tatlo na to at dinala sa presinto. Nagpadala sila ng mga pulis sa apartment nila Harold para kumpirmahin kung totoo ba yung sinasabi ng mga to. At pagbukas pa lang ng pintuan ng mga pulis ng apartment na yon, alam na kaagad nila na totoo nga. Si Frank at si Harold pa mismo ang nagkwento kung ano nangyari sa apartment na yon bago dumating yung mga pulis. Gabi ng December 21, 1970, araw bago pumunta si Frank at si Harold sa bahay ni Dr. Walter. Patulog na sana sila noon, nakahiga na si Dagmar nang umupo si Frank sa tabi nito. Kaya naman hindi nito naiwasan na tignan kung sino yung umupo sa tabi niya at nakita niya nga dito yung anak niyang si Frank. At para kay Frank, bilang propeta ng Diyos, yung tingin na binigay sa kanya ni Dagmar na sarili niyang nanay ay hindi daw katanggap-tanggap. Wala daw karapatang tumingin si Dagmar sa kanya ng ganon. Kaya't nagsalita siyang ang takdang oras ay dumating na. Ang ibig sabihin ni Frank dito ay yung killing hour na inaantay nila. Yung killing hour na to ay hindi kasama sa mga utos ng Lorber Society. Isa lang to sa mga bagay na gawa-gawa ni Frank at ni Harold. Dahil gaya nga ng mga sabi ko nung una, ang paniniwala nila ay propeta ng Diyos si Frank at lahat ng sasabihin nito ay tama at galing sa Diyos. Ang paniniwala ni Frank at ni Harold, ang katawan ng mga babae o ang mga babae ay banal. Pero dumadating yung oras at panahon na kinokontrol na sila ng demonyo at nagsisimula na silang gumawa ng mga kasalanan. Bagay na hindi makapagliligtas sa kanila. Kaya't ang naisip nilang solusyon dito ay patayin yung mga babae sa bahay nila bago pa yun dumating sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Bagay na matibay na pinaniniwalaan ng buo nilang pamilya. At yung tingin na binigay ni Dagmar sa anak niyang si Frank nung gabi nung December 21 ay tingin na makasalanan ayon kay Frank. At nung oras na yun ay alam niya na kailangan na nilang gawin yung nararapat. Sinabi ni Frank sa pamilya niya nung gabi na yun na ang takdang oras ng pagpatay ay dumating na sa kanila. Kumuha si Frank ng matigas na bagay at ang nakuha niya ay hanger na kahoy at nagsimula niyang paluin ng malakas yung likod ng ulo ng mama niya. Si Dagmar naman dahil narinig niyang dumating na ang takdang oras na sila ay mamamatay ay pinuwesto niya yung ulo niya nakatalikod kay Frank para hindi mahirapan si Frank sa pagpalo sa kanya. Si Harold naman na tatay ni Frank ay nagmadaling tumayo sa higaan at nagmadali itong pumunta sa piano nila at nagsimula siya magpiano ng banal na kanta. Narinig naman ito ng dalawa pang kapatid ni Frank na si Marina at si Petra at nakita nila mismo sa harap nilang pinapalo ni Frank yung nanay nila ng matigas na hanger. Umupo sila sa tabi ni Harold at nagantay na puntahan sila ni Frank. At makalipas ang ilang minutong pagpalo ni Frank sa likod ng ulo ng mama niya ay nakita niyang hindi na ito gumagalaw. Kaya naman dahan-dahan siya naglakad sa likod ng dalawa niyang babaeng kapatid at nagsimula niya rin paluin yung ulo ng mga to. Hanggang sa bumagsak na sila, siguro napagod na si Frank. At dahil magaan din masyado yung gamit niyang pamalo, masyado itong tumagal, pumunta naman siya sa kusina nila para kumuha ng martilyo. Noong mga oras na to ay hindi pa patay yung dalawa niyang babaeng kapatid at ginamit niya yung martilyo na yon para tapusin sila. Yung buong oras na ginagawa ito ni Frank, yung tatay niyang si Harold ay masayang nagpapatugtog habang pinapanood pa nito yung ginagawa ni Frank.
Matapos niya masigurado na patay na yung tatlong babae, ay kumuha naman siya ng matutulis na kutsilyo at tinulungan siya ng tatay niyang hiwain at tanggalin yung masiselang bahagi ng katawan nung dalawa niyang kapatid at nung nanay niya. Ginawa daw nila to para papasukin yung kaluluwa ng tatlo sa paraiso. Matapos nila tong gawin ay kinuha naman nila yung puso ni Dagmar, inalay nila to sa Diyos at ipinako sa dingding kasama yung masiselang bahagi ng katawan ng tatlong babae. Pagkatapos ito ay nagsayawan si Frank at si Harold, nagpatugtog sa piano, hindi dahil sa nauto nila yung tatlong babae sa pamilya nila, kundi dahil buo yung paniniwala nilang dalawa na nakalulugod sa Diyos yung ginawa nila. Sa gayong paraan ay maliligtas yung kaluluwa nung tatlo. At nung kinabukasan ng December 22, 1970, yung araw na pumunta sila sa bahay ni Dr. Walter. Yung inaakala nilang putik sa katawan ni Harold at ni Frank ay mga natuyong dugo pala nung tatlong babae. At yung nakita ng tatlong pulis dun sa bahay nila Frank ay bagay daw na hindi na nila makakalimutan. Nakita nila si Marina at si Petra na wala na yung mga dibdib nito. Hiniwa din ni Frank at ni Harold yung maselang bahagi ng pagkababae nila. Basag yung mga ulo at yung mga laman loob ng mga to ay nakakalat lang sa sahig. Gayon din naman yung sitwasyon ng ina nilang si Dagmar. Pero yung puso nga nito ay kinuha ni Frank. Tinali niya to ng wire sabay pinako sa dingding. Umabot ng taon yung trial ng dalawa. Pero mukhang hindi talaga nila naiintindihan yung krimen na ginawa nila. Ang sabi pa ni Frank at ni Harold bakit daw sila ikukulong, tinulungan pa nga nila yung tatlong babae na yon para mapunta sa langit yung mga kaluluwa nila. Sinasabi pa ni Frank na wala silang karapatan na gawin sa kanya yon dahil propeta siya ng Diyos, bagay na hindi naman pinaniniwalaan ng mga pulis. Si Harold naman ay hindi nakakasagot ng maayos kapag tinatanong sa hearing. Kapag tinatanong siya tungkol dun sa krimen ay ibang bagay yung sinasabi nito. At dahil hindi nga kayang tumayo nung dalawa sa trial, imbis na kasuhan at sentensyahan ay pinadala na lang sila sa asylum. Si Sabine naman ay nakikiusap sa mga tao doon na isama na lang siya sa kuya at sa papa niya para magkakasama sila, bagay na hindi naman inaprubahan ng korte. Ipinadala na lang siya sa isang organisasyong mag-aalaga sa kanya. Mula noon ay wala nang nakaalam kung anong naging buhay ni Sabine. Pero hindi pa dito natatapos yung kwento ni Frank at ni Harold, dahil ang pinaka nakakatakot sa lahat, noong 1990, 20 taon matapos nilang gawin yung krimen, 36 years old na nito si Frank at 61 naman si Harold, ay nakawala sila sa asylum na pinaglagyan sa kanila na hanggang sa araw na ito ay hindi na malaman kung saan sila napunta. Marami nagsasabi na kinuha daw nung dalawa si Sabine at bumalik sila sa Lorber Society at doon sila nagtatago. Marami din nagsasabi na baka namuhay yung dalawa kung saan at nagsimulang magtayo ulit ng kulto. Pwede rin naman na pagaling sila ng asylum, kumuha ng normal na trabaho at normal na nabuhay. Mga bagay na maaaring hindi na natin malaman. At dito na nga natatapos yung kwento na to. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-iwan ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Mag-subscribe din at huwag kalimutan i-on ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload.